Gustong-gusto mo ba ito? Tara, samahan niyo ko at magluto tayo. Sa isang bowl, mag-crack tayo ng 2 egg. Ayan. At kailangan lang natin itong ihalo. Haluin natin itong maigi. At pagkatapos niyan ay maglalagay tayo dito ng 1½ cup na brown sugar. Pwede rin pong white sugar kung meron kayo nun. At dito kailangan nating haluing maigi para matunaw itong sugar. Yung as in matunaw talaga. At maglalagay din tayo dito ng 1 teaspoon na asin. At saka 1/4 cup na margarine. Yan, ihalo lang natin ulit. At maglalagay din tayo dito ng 1 cup na water. Yan yung tutulong para matunaw nating maigi yung sugar. Pagkatapos niyan, lalagyan natin ito ng vanilla essence, 1 teaspoon lang. Yung harina pala, 2 cup yan. At naglagay ako dyan ng 1 kutsarang baking powder. I-check nyo yung baking powder nyo kung gumagana pa, kung active pa ito. Lagyan nyo ng mainit na tubig, kung bumula okay pa yun. So, haluin natin maigi ito. Para kapag hinalo na natin ito sa ating wet ingredients ay hindi tayo mahirapang maghalo. Kailangan lang nating ihalong maigi, pero wag nating i-overmix ito. Kasi hindi maganda ang kalalabasan ng ating. Ayan, so hinay-hinay lang tayo sa pag-mix. I-mix lang natin ito hanggang sa kahit meron pa yung mga buo-buo konti. Kasi mamaya sasalain pa natin mamaya. So kapag ganyan, okay lang haluin pa natin hanggang sa maging ganyan. Sige pa, haluin pa natin ng konti. At kapag ganito na, yan, so pwede na nating i-sieve ito or salain na natin ito. Okay lang kahit may mga maliliit na hindi natunaw kasi sasalain naman natin yan mamaya. So ito na, sasalain na natin ito para maalis yung mga hindi natunaw. Yan. So, i-ready naman na natin ang ating cheese. Gumamit ako dito ng sliced cheese para mas malaki siya, tignan. O, ayan. Hindi siya maliit. Tignan kapag inilagay na natin ito. Ayan, sa ating molder naman, dapat kailangang tuyo ito. At kahit hindi na tayo magbabrush ng oil or margarine dito sa ating molder kasi meron naman na tayong nilagay na margarine. So, mabilis lang yung maalis. At kailangan din na kulong-kulo na ang ating steamer. At ilalagay na natin ito. I-steam natin ito ng 8 to 10 minutes. So, after 10 minutes, i-check natin kung naluto na. At dito na natin ilagay yung ating cheese. Lagyan na natin siya sa top nito. Ayan. So, maglalagay na tayo. After nating mailagay lahat yung cheese, iluto natin ulit ng 2 minutes. I-check natin kung luto na. Kung hindi pa, o di mag-add pa tayo ng another 2 minutes. So, after ng 2 minutes, ayan na, naluto na. Palamigin lang muna natin ito ng mga 10 minutes bago natin ito alisin sa ating molder. At pwede na natin siyang iserve and enjoy. Thank you for watching. Hanggang sa muli nating pagluluto. Bye!